Kinabukasan pumunta si Takumi sa library at nalaman niya na 4 lang ang libro tungkol sa alchemy. Naisip niyang baka hindi gaanong interesado ang mga tao dito, marahil dahil nakasulat ang mga ito sa sinaunang wika, pero madali niya itong naintindihan dahil sa basbas ni Nolan. Sa kanyang pag-uwi, nabanggit ni Maria na hindi niya makalimutan na lumuhad si Sofia para kay Takumi kagabi, para daw isang eksena sa pelikula na si Sofia ang kabalyero at si Takumi naman daw ang prinsesa. Samantala ay nakagawa na din sila Takumi ng maraming mga palikuran, dahil dito ay maaari na niyang maisagawa ang plano niyang paglalakbay nang sa ganon ay makatuklas siya ng mga bagong lugar at bagay. Subalit na pag-alaman ni Maria na si Sofia at Maple lamang ang isasama ni Takumi dahil siya ang inaasahan nito na magbabantay ng bahay. Iniisip ni Maria na baka ay inaakala ni Takumi na magiging pabigat lamang siya sa paglalakbay, subalit ipinaliwanag ni Takumi na masyadong mapanganib para sa kanya ang paglalakbay. Dahil labis na nagmamakaawa si Maria, tinignan ni Takumi ang stats nito at nalaman niyang hindi naman pala ganun kaina si Maria, kaya naman sinabi ni Sofia na siya na ang baalang mag-train kay Maria sa pakikipaglaban dahil expert siya dito. Maya-maya ay tinanong ni Takumi kung anong sandata ang kailangan ng mga girls, sinabi ni Sofia nais niya ang espada, sibat at pana, at iminungkahi naman niya para kay Maria naman ay isang sibat din, sapagkat magandang panglaban ito sa malalakas na halimaw. Kinabukasan habang nagsasanay na sila Sofia at Maria, nagsimula na ding gumawa si Takumi ng mga sandata nila, naisip ni Takumi na kailangan din ni Maria ng punyal na sakto sa hita nito, kaya naman si Maria ay nagtatakang nakaramdam daw siya ng pangingilabot sa kanyang hita. Naisip ni Takumi na hindi naman tama kung kukunin niya ang sukat ng dalawa upang makagawa siya ng armor, kaya naman gumawa siya ng manika na kawangis nila, subalit feeling niya ay lalo pa siyang nagmumukhang Meniakis nito. Gayunpaman matapos niyang mapag-alaman ang mga materyales na gagamitin para sa armor, ilang araw lang ang makalipas ay natapos na ito at ibinigay na ni Takumi kila Sofia at Maria ang kanilang mga armor. Tinanong ni Sofia kung paano nakuha ni Takumi ang kanilang mga sukat, subalit agad na iniba ni Takumi ang usapan at ibinigay na ang kanilang mga sandata. Binigyan din ni Takumi ang mga ito ng singsing na may karagdagang mana, at makakatulong ito sa paggamit nila ng mahika, kaya naman lubos na nagpasalamat sila Sofia at Maria. Bago matuloy ang kanilang paglalakbay, sinigurado muna ni Takumi na iparehistro sila Sofia at Maria sa Adventurers Guild, balak muna kumuha ni Takumi ng mga madadaling quest sa umpisa. Ngunit may mga grupo ng mga ulupong ang dumating at nagpapasikat kila Sofia at Maria, niyaya sila ng mga ito na sumama sa kanilang grupo imbis daw kay Takumi. Kinumpronte ni Takumi ang isa sa kanila, sinubukan siyang suntukin nito pero pinatibay niya ang sarili gamit ang mahika, at nagsanhi ito sa pagkabali ng kamay ng ulupong. Nang dumating ang guildmaster, ipinaliwanag ng receptionist na si Hans na hindi si Takumi ang nagsimula ng gulo, gayunpaman naging interesado ang guildmaster na si Barak kay Takumi at inimbitahan sila sa isang pag-uusap. Dahil tiniyak ni na Hans at Barak na mananatiling lihim ang kanyang impormasyon, ipinaliwanag ni Takumi na gumamit siya ng alchemy at binalutan niya ng uling ang buo niyang katawan at hinaluan ito ng diamante. Iminungkahi ni Hans na dapat silang may promote agad sa mas mataas na rank, sinang-ayunan naman ito ni Barak, subalit tinanong sila ni Hans kung handa ba silang tumanggap ng mga ilang quest na pinili niya, upang makatulong ito sa pagtaas ng kanilang rank, at pumayag naman dito ang ating mga bida. Ang quest nila para sa araw na ito ay pumuksa ng mga goblin, sa pamamagitan ng telepathy ni Maple na sasabi nito kay Takumi kung may kalaban ba sa paligid, at ipinapalam niya ito kila Maria at Sofia. Sa ganitong teamwork ay hindi nila namalaya na nakumpleto na pala nila ang quest ng 3 beses, dahil marami silang naengkwentro ditong mga goblins. Sinabi ni Sofia na marahil may malaking kampo sa lugar na ito at nandito din ang kanilang pinuno. Gayunpaman sinabi ni Maple kay Takumi na malapit na itong mag-evolve, kaya naman si Takumi ay nagbukas ng pocket dimension upang doon muna siya mamalagi. Pagkatapos nito pinuntahan na nila ang kuta ng mga goblins, gamit ang kanilang mga elemental magic pinuksa nila ng mabilis ang grupo ng mga goblins sa harap. Dahil dito ay niresbakan si Takumi ng Goblin General, upang mapatay ito ay ginamit ni Takumi ang kanyang fire magic, matapos nito ay nagulat si Hans na natapos nila ang quest ng higit pa sa kanyang inaasahan sa loob lamang ng kalahating araw. At habang pinag-uusapan ng kanilang promotion, biglang lumitaw si Maple sa kanyang bagong anyo, at nagulat si Maria sapagkat naging kalahating tao si Maple at napaka-cute nito.
Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Maria si Takumi kung pwede daw niyang hingiin ang mga pinagtabasan ng tela. Ipinaliwanag ni Maria na nais niyang gumawa ng underwear nila ni Sofia, ngunit nang ipinakita ni Takumi ang tamang disenyo, hindi makapaniwala si Maria kung gaano ito kagarbo. Maya-maya ay pumunta si Ginoong Pipek kay Takumi, sinabi nito na nais ni Lord Godwin ng Bolton na makipagkita kay Takumi, ikinagulat ito ng ating bida, ipinaliwanag ni Ginoong Pipek na dahil ito sa mga inodorong ginawa niya. Nang makipagkita si Takumi kay Lord Godwin, malaki ang pasasalamat nito sa kanya sapagkat dahil sa mga pelikurang ginawa ni Takumi, mas naging malinis ang kanilang lungsod at maiiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit. Handang lumuhad si Lord Godwin kay Takumi ng ilang beses sapagkat malaki ang naitutulong ni Takumi sa pag-unlad ng kanyang nasasakupan. Makalipas ang ilang araw natapos na din ni Takumi ang paggawa sa mga underwear nila Maria at Sofia, iminungkahi ni Takumi na subukan ang mga ito, subalit napagtanto niya na hindi tama ang kanyang sinabi, pero pumayag ang dalawa kung para ito sa ikasasaya ng kanilang master. Sa sumunod na araw, si Takumi ay gumawa ng refrigerator na mangha ang mga babae dahil naglalabas ito ng malamig na hangin, nang maipaliwanag ni Takumi kung paano ito gamitin, natuwa si Maria dahil mapapanatili na ding sariwa ang mga sangkap na kanyang lulutuin. Nabanggit din ni Takumi na magsisimula na siya sa panibagong proyekto, naisip niya na gumawa ng bago nilang mga kagamitan, total nag-level up na din ang kanyang blacksmith, at sa ngayon ay kailangan niya ng mithril at adamantite para sa materyales. Maya-maya ay pumunta si Takumi sa guild upang magtanong, subalit sinabi ni Hans sa bibihira na ang mithril at adamantite, posible naman daw gumamit si Takumi ng synthesize pero kailangan niya ng maraming mana dito. Sinabi ni Hans na ang lungsod ng Horus ay may minahan ng ganito, pero tanging mga minero lamang ang pinapayagan, gayunpaman maaari siyang makapasok kung tatanggap siya ng quest sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng kuweba. Gayunpaman biglang lumitaw si Barak, sinabi niya kay Takumi na ang lungsod nila ay naubusan na ng mga troso, sapagkat ang mga adventurer ay abala na sa pangangaso ng mga buffalo ngayon. Nais ni Barak na mangolekta si Takumi ng mga Trentwood sa Forest of Death, at idinagdag din nito na may isang blacksmith na nangangailangan ng escort papuntang Horus. Pakiramdam ni Takumi ay medyo naaabuso na siya, kaya naman tinanong niya kung pwede ba ang grupo ng Lion Fang ang gumawa nito, pero ikinalulungkot ni Barak na kasalukuyan silang may quest ngayon. Gayunpaman dumating si Ril, sinabi niya na hindi pa sila tapos sa kanilang quest pero nagawa nilang makapatay ng isang Black Buffalo at inuwi lamang niya ito bago mabulok. Aalis na sana si Ril upang bumalik sa kanyang grupo, pero inimbita siya ni Takumi na magpalipas na lamang muna ng gabi sa kanyang tahanan, at masayang sumang-ayon dito si Ril. Maya-maya ay nakahiram si Takumi kay Ginoong Pipek ng monster horse na magagamit niya sa escort, subalit kapalit naman nito ay hiniling sa kanya ni Ginoong Pipek na gumawa pa siya ng marami pang mga refrigerator. Samantala nangangamba si Sofia dahil wala pa din si Takumi ng ganitong oras, at habang naglalakad na sila Takumi at Ril pauwi, namataan ni Ril ang isang taong papalapit sa kanila kaya't hinailan niya si Takumi upang tumakas. Ngunit nagawa siyang patumbahin nito, lumalabas na si Sofia pala ang kanilang kasalubong at balak nitong atakihin si Ril, mabuti na lamang ay agad na pumihil si Takumi kaya naman ang ending ay pareho silang humingi ng tawad dito. Nang sila ay makauwi, nagulat si Ril dahil ang laki na ng pinagbago ni Maple, naisip ni Ril na napakaswerte ni Takumi dahil napapaligiran ito ng mga cute na babae, habang siya ay nananatiling single. Subalit nilinaw ni Takumi na hindi niya girlfriend ang mga ito, kaya naman mabilis na nagpa-impress si Ril sa dalawa, pero parehong sinabi nila Sofia at Maria na tapat sila kay Takumi. Maya-maya ay sinabi ni Takumi sa dalawa na may misyon sila sa Horus, kaya naman makalipas ang 3 araw ay nakahiram na sila ng karwahe kay Ginoong Pipek, at naroon din ang kliyente niyang si Digambo. Si Digambo ang blacksmith na kailangan nilang i-escort, at makalipas ang ilang araw nakarating na din sila Takumi sa Forest of Death. Nagpasya muna silang iwan si Digambo upang sila ay manghuli ng mga Trent, ipinaliwanag ni Sofia na mahuhuli ang mga ganito sa pamamagitan ng pagdama ng mana. Tagumpay na nakapagpabagsak si Takumi ng isa, ngunit napansin nila na napapalibutan na pala sila ng mga Trent, sabay-sabay silang gumamit ng mga mahika para pabagsakin ang mga ito. Sa huli ay hinarap nila ang Elder Trent, nalaman nila na may kakayahan itong mag-regenerate, iminungkahi ni Sofia na puntiryahin nila ang katawan nito, kaya naman si Takumi ay pinaapoy ang kanyang espada, at tinusok niya ang Elder Trent na nagsanhi ng pagkamatay nito.
Kinabukasan ay nakarating na din sila sa lungsod ng Horus, dumiretso sila sa Adventure Guild upang magparehistro at doon ay kumuha sila ng quest upang ganap silang payagan na makapagmina. Sa simula pa lamang ng kanilang pagmimina ay maswerteng nakakuha agad si Takumi ng Adamantite at dahil si Sofia at Takumi ang pumupuksa ng mga lumilitaw na iron mole, nakaramdam si Maria ng lungkot dahil wala daw siyang naiaambag sa kanilang trabaho. Matapos nilang makuha ang lahat ng kailangan nila, bumalik na sila sa Bolton upang turuan ni Takumi si Digambo na makagawa ng dekalidad na mithril at adamantite. Ginugol ni Takumi ang ilang araw upang gumawa ng panibagong mga kagamitan gamit ang mga materyales na ito, at nang matapos ay pinasuot na niya ito kila Sofia at Maria. Ang mga bagong sibat nila Sofia at Maria ay nilagyan din ni Takumi ng elemental magic. Nagpasalamat si Sofia sa ginawa ni Takumi at hindi siya makapaniwala na ganito ka-espesyal ang pagtrato sa kanila ng kanilang master. Samantala si Nolan ay nakakita ng isang masamang pangitain sapagkat ang mga bayaning sina Yamato at Akira ay handa na sa misyong ibinigay sa kanila ng emperador ng Sidonia. Samantala sa imperyo ng Barkula, nakipagpulong ang mensahero ng Divine Light sa hari ng Barkula dahil narinig nila ang balita tungkol sa isang device na nakakapaglinis ng imbornal. Nais ng mensahero na ibigay ng hari sa kanila ang purification magic pati na din ang patent nito sapagkat ang light magic ay isang biyaya daw mula sa kanilang Diyosa. Subalit tumanggi ang hari, sinubukan ng mensahero na takutin ito pero kumpiyansa ang hari na manindigan sa kanyang desisyon. Ikinwento ni Ginoong Paipek kay Takumi ang nangyari, nababahala si Takumi baka ay sumobra ang paninindigan ng hari sa desisyon nito, naisip ni Takumi na baka ay dahil dito ay kalabanin sila ng simbahan. Naisip ni Takumi na umiwas na lamang siya sa isyu na ito dahil suportado ng Sidonia Empire ang Church of Divine Light, pero sinabi ni Ginoong Paipek na hindi dapat mabahala si Takumi dahil ang imperyo na ang baalang humarap dito. Gayunpaman sinabi ni Ginoong Paipek ang tunay niyang sadya, hiniling nito kay Takumi na makipagkita sa hari ng Barkila dahil nagustuhan nito ang inodorong ginawa niya pati na din daw ang refrigerator. Kinagabihan sinabi ni Takumi sa kanyang mga kasama ang plano niyang pagpunta sa Royal Capital, aabutin daw ng 7 araw ang magiging biyahe kung gagamit sila ng Monster Horse. Dahil 1 linggo bago sila umalis, balak ni Maria na mamili na ng kanilang mga kakailanganin. Sinabi din ni Takumi na nais niyang gumawa ng bagong cloak para sa kanila dahil nakatanggap siya ng magical stone mula kay Ginoong Paipek. Kinabukasan ay bumisita si Takumi sa Church of Creation upang makausap si Nolan. Tinanong ni Takumi kung sino si Anat na Diyosa ng Church of Divine Light. Sinabi ni Nolan kay Takumi na siya lamang ang nag-iisang Diyosa, at malalaman din niya kung sino si Anat sa hinaharap. Medyo naiirita si Nolan kung bakit interesado si Takumi kay Anat. Sinabi ni Takumi na baka kasi nalaman na ng Sidonia Empire ang tungkol sa kanyang pag-iral. Tinanong din ni Takumi kung nasaan na ang mga bayaning sinoman ng mga taga Sidonia dahil wala siyang balita patungkol sa mga ito. Ibinunyag ni Nolan na nauna ng 1 taon nang ipadala niya si Takumi sa mundo. Napagtanto ni Takumi na wala pa pala ang mga bayani sa mga oras na ito, at nang kanya ulit tanungin si Nolan kung bakit, tila iwas si Nolan na pag-usapan ito at pinabalik na ulit siya sa kanyang mundo. Sa pag-uwi ni Takumi, natapos na din niya ang paggawa sa bagong cloak nila Sofia at Maria. Ipinaalam din ni Takumi na balak niyang gumawa ng sarili nilang karwahe. At dahil wala pa silang sariling kabayo, balak muna ni Takumi na humiram nito sa guild, subalit sinabi ni Maria na maaari silang magtungo sa Forest of Death, at doon ay madali silang makakahanap ng Unicorn Man o Drake Horse na mas malakas kaysa sa karaniwang kabayo. Kaya naman nagtungo na sila sa kagubatan. Tinanong ni Takumi kung ano ba ang Drake Horse. Ipinaliwanag ni Sofia at Maria na kahawig din ito ng ordinaryong kabayo pero mayroon itong sungay ng parang sa rhino at nababalutan ng kaliskis ng tulad sa dragon. Subalit habang sila ay naghahanap, sinamantala na din ni Sofia ang pagkakataon na makapagsanay. Natuon din ang atensyon ni Takumi sa isang patay na trend. Nagpasya siyang kumuha nito dahil magagamit din nila ito sa paglalakbay. Pakiramdam ni Maple ay nawawala na sa focus ang kanyang mga kasama, kaya naman nagpasya siyang kumilos ng mag-isa, at habang naglalakad ay nakita niya ang isang sugatang Drake Horse. Nagpasya si Maple na tulungan ng kabayo dahil naalala niya ang mga panahong sinagip siya ni Takumi, kaya naman sinabi ni Maple na paggagalingan siya ng kanyang master. Ngunit napansin niya ang 2 termite sa kanyang likuran, gamit ang kanyang sapot ay pinagtulungan nilang puksain ang mga ito.
Gayunpaman mabilis silang napalibutan ng mga termite, kaya naman gumawa si Maple ng sapot upang kanilang maging proteksyon, pero hindi din ito magtatagal dahil sinisira ito ng mga termite. Sa mga oras na ito ay walang hangad si Maple na sana ay iligtas siya ng kanyang master, at nang bahagya ng Movesak ang sapot, nagising na lamang si Maple na nasa tabi na niya si Takumi at ligtas na sila. Hiniling ni Maple kay Takumi na pagalingin nito ang Drake Horse, nang ito ay subukan ni Takumi ay hindi tumatalab ang healing spell dahil sa magic repel nito. Kaya't nagpa siya si Takumi na ilagay ito sa kanyang pocket dimension kasama si Maple, subalit sinabi ni Sofia na delikado ito sa katawan ni Takumi, at hindi nagtagal ay bumagsak na si Takumi dahil sa epekto nito. Kahit na lumipas na ang ilang oras ay hindi pa din nagigising si Takumi, ipinaliwanag ni Sofia na habang nasa pocket dimension sila Maple at ang Drake Horse patuloy itong kakain ng mana kay Takumi, at maaari siyang mamatay pag ganito. Hiniling ni Sofia kay Maple na sila ay lumabas na sa pocket dimension, subalit sinabi ni Maple na maaaring lalong matakot ang kabayo kapag napunta ito sa hindi pamilyar na lugar. Dahil dito nagboluntaryo si Maria na siya na lamang ang pupunta kay Ginoong Pipek upang bumili ng mga gamot para kay Takumi at sa Drake Horse. Kinabukasan ay nagising na si Takumi at nagpasalamat siya sa pagsagip sa kanya nila Sofia at Maria, at hindi nagtagal ay binisita na nila ang Drake Horse. Nagpakilala si Takumi bilang master ni Maple, una muna ay tinanggal ni Takumi ang magic repel ng kabayo, at pagkatapos ay pinagaling na ito ni Takumi at nakatulong ito upang makarecover na ang kabayo. Matapos pagalingin ang kabayo, naisip ni Takumi na pangalanan itong Camellia na parang isang puno na namumulaklak ng pula at puti sa isang taon, kaya naman si Maple ay labis ang tuwa dahil tinanggap na ito sa kanilang pamilya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.